Yung mga kalalakihan na yung ATM nyo nasa misis nyo ba? Nagpasalamat ba kayo nung na-receive natin yung bonus natin sa Panginoon? Serving the community is also serving God. So my topic for this morning is about financial management. I am not a financial manager. I am not also an economist. But I can give you an advice from the Bible. From the book of Psalms chapter 24 verse 1. Sabi niya doon, ang lahat ng nandito sa mundo ay pag-aari ng Panginoon. No? We are just steward of all the things that we have. Hindi natin pag-aarian. We have to manage those finances, material things God has given us. Hindi pwedeng natin to eh. Pinaghirapan ko to eh. So, gastusin ko kung saan ko gustong gastusin. Lalo-lalo na sa bisyo. Pag may others ka, may iba ka, may other family ka, lalo kang nagkagasto-gastos, nagkakaso-kaso ka. Gumagawa ka ng paraan para masustintuhan mo yung dalawang pamilya mo. Diba? Lalo na sa kalalakihan. At anong mangyayari sa inyo? Magkakaso ka, matatanggap ka sa servisyo, masususpindi ka, lalong problema. You will not receive your bonus na apektuhan din yung RCA mo, yung loan pay. So maraming domino effect yun. But I want to read, sabi niya sa Psalms 24 verse 1, "The earth is the Lord's in all it contains, the world in those who dwell in it." So lahat, sabi niya dito, marami kasing mga tao na gumagastos sa more than what we earn. Kaya nagkakautang-utang sila. And most of the time, even if it is not important, mga birthday lang, no? Gusto mo lang magyabang. No? Sabi sa Batangas, maubos ang yaman, wag lang ang yabang, no? Hindi tayo sa Ilocano kasi yung tinatawag na frugality. Magtipid ka, pero wag mo namang sobrahan magtipid, no? Baka pati sarili mo, pamilya mo, pinagdadamutan mo na. You have to enjoy also what you have earned. Yung pinaghirapan mo, gamitin mo lang sa tama. I want to read this one. Sabi niya, recognize that God owns everything. God holds us responsible to faithfully manage for Him money or possession He gives us. Yung mga nakakaalam ng tithing or giving offering, based on my experience, nung lumayo ako sa Panginoon, hindi na ako nagtatithe, hindi na ako nag-offering. Nakatapos pa lang ng sahuran, 2-3 araw pa lang ubos na ang pera ko. Kasi may bisyo na rin ako nun. Pero nung nag-faithful ako sa Panginoon, I manage my finances, hindi na ginagamit sa kung saan-saan. Of course, nag-tithes na tayo. Parang sobra-sobra, no? Naiipon ang pera ko sa ATM. Alam ni Mark yan. Umaabot nga nung pandemic, umabot ng almost 500,000 eh. Hindi ko wini-withdraw. May nagsabi sa akin na, ayaw mo i-withdraw kasi nababawasan daw. Kailangan talaga na i-manage natin ng maayos. And